kung showbiz career ang pag-uusapan, ay milya-milya na ang na-achieve ni Aubrey Miles bilang modelo, singer, host at artista. Pero bukod sa kanyang career ay marami na rin siyang pinagdaanan sa kanyang personal na buhay. Mula sa pagiging loving wife sa kanyang mister at pagiging caring mother sa kanyang mga anak ay maraming nagbago sa buhay ni Aubrey. Pero sa kabila ng changes sa career at personal life ni Aubrey, ay may isang bagay na hindi nag-change, ang kanyang itsura na parang hindi nagbago noon at ngayon. Mga kada, alamin natin ang sikreto ni Aubrey Miles, how she looks younger as she gets older, dito sa Kada Umaga. Tuloy-tuloy ang kwentuhan. Meron muna tayo isa-shoutout. Shoutout kay Mr. George Aguilar Jr. ng presidente po ng LaSalle Tech Academy. At shoutout din sa Soler Travel and Tours. And also, shoutout sa Elixir. Happy Anniversary! Anniversary, Elixir! At eto na nga. Ito na nga. Ang unang tanong. Wow! Parang pang pageant eh. Pero ano ba ang sekreto? Bakit hindi nagbabago itsura? Nagbago naman, pero konting-konti. Pero totoo para sa akin, yung forever, yung nasa sayo, decision mo talaga. You gotta have a plan na kung ano yung gusto mo para sa sarili mo. May anak ka man, single ka man, kailangan prioritize mo at least yung may percent sa sarili mo, sa buhay mo, ganon. At mahirap talaga i-juggle yung family, sarili, may partner ka, may business ka. Pero huwag mong kakalimutan yung sarili mo na little stuff like facial, ganyan. Kailangan start, ako, siguro I'm not sure kung ano yung start young. For me, I started being conscious sa skin ko. First is skin eh. Mga nasa 29. 20, actually dapat 27, bago ka mag-30s. Doon ako nag-start hindi ko pa alam yung sunscreen. Very important, nung na-discover ko nung 35 ako, is sunscreen more than anything. Yung sunblock, sunscreen, kailangan talaga natin yan kasi to prevent yung doon talaga yung fine lines. Lalo kapag nag-expose ka sa araw, di ba? Oo. Tapos yung fine lines, doon nag-create na yung wrinkles. And then, kailangan skincare, water, yung mga ganyan. Good sleep. Totoo ba, Aubrey, na kahit hindi tayo lalabas ng bahay, ilalagay pa rin ng sunscreen sa mukha? Oo, ako, naglalagay pa rin ako kasi yun na yung skin routine ko. So, I wanna make it a habit na yun na yung ginagalaw ng kamay ko pag ganyan. Kasi lalagay mo lang na walang problema, di ba? And syempre, you gotta find yung affordable mo na skincare na maganda sa'yo. Hindi naman kailangan mahal. Ganyan. So, for me talaga yung skincare, you gotta take care. And also, yung pangloob mo, gano'n. Yung pagkain mo, Strict ka ba sa food? Actually, hindi ako. Mukha sinasabi nga nila, kumakain ka ba? Sabi ko, malakas akong kumain. Hindi ka rice. Wala kang diet. Paano, yung rice, nakakailang cups of rice ka ba? Wala ko nagre-rice ako sa lunch lang. Lunch lang. Breakfast ko, tamang, minsan pancakes, gusto ko mga ganyan. Pero yung mga keto pancakes, mga ganon. Do you avoid sugar as well? I'm not so into sugar. Hindi ako masyadong even coffee ko, black lang. Ganyan, plain. What about the workout routine? Kasi alam nating lahat na very, very fit talaga ang Naks naman. couple. Kaya, Super. Hindi pa nga naksaya ba? does it help to have a husband that actually works out with you? Yes, totoo. Alam mo, totoo, kailangan din na matuto tayo na sa sarili lang natin, being alone na to work out or to even sa bahay lang. Kasi minsan pag may partner ka, tapos hindi na nag-workout, Hindi ka rin pupunta. totoo nangyari sa akin. ka na. Oo, di ba nangyari sa akin? Nangyari sa amin ni Emma yun. Kailangan sabay kami. Pag yung isa tinamad, wala na. Totoo, di ba? Kaya you gotta learn how to be alone. So, anything na workout mo, lalo na workout, di ba? Pero syempre, mas maganda rin kung jive kayo, sabay kayo, mas maganda para mas nagpo-push kayo for with each other na, let's go, bukas may plan tayo. Pag-usapan naman natin, Miss Aubrey, kung paano mo na-handle yung stress. Kasi nasabi mo kanina, may family ka, tapos may business ka, tapos kung ano-ano pa mga gusto mong gawin sa buhay, paano mo na-handle yung stress? Kasi minsan, di ba, yung stress, yun yung nakakatanda sa atin. Correct. Yung stress talaga, alam mo nung mas siguro nasa 20s ako, ini-stress ko yung stress na yan eh.
Pero pinag-iisip ko, hindi pa nangyayari, pinoproblema ko Same. na. Oo. Tapos mas nakaka-stress yun, di ba? Yung isipin mo before pa nasistress. Dapat, alam mo lang masistress ka nung day na yun, wag mo lang damihan yung araw na stressin mo pa before those days, di ba? So ako talagang, yun na lang araw na yun kung gusto kong ma-stress, di ba? And I think stress is part of our daily lives. Kailangan mo lang i-balance yung stress mo. Okay lang yan. Just make sure na maayos mo. Paano kaya yung time management, no, Aubrey? Kasi you're a mom eh. Kami ni Emma, hindi pa kami mother, but, hindi pa kami mommy, but alam ko na mahirap yung time management pagdating sa taking care of your kids. Pero taking as care a of wife- yeah, and plus being a wife. Oo. Buti na lang si Troy, very supportive kapag may gusto akong gawin para sa sarili ko, mag-workout, lumabas mag-isa. Sa akin, kailangan yung time for myself importante para pagbalik ko sa kanila, open ako and wala akong stress. Pero alam mo, gising ng maaga kailangan. Time management. Kailangan. Saka siguro dahil now that I'm not so busy with showbiz, mas tutok ako sa kids ko without yaya. So, kailangan may oras ka. Kailangan maaga akong gumising para mahaba yung araw ko na i-divide ko sa pamilya ko. Oo. Pag-usapan naman natin kasi itong si Troy, syempre napakagwapo. Correct. Syempre yung mga selos, di ba nakaka-stress din yan? Paano mo na ma-manage? Oo, namamanage ko pa rin. Pero mas grabe yung before. Kasi, diba, kasi 20 years na kami. May mga stages talaga pag 3 years kayo. Oh my God, parang exercise ako na, loka-loka. Pagdating ng 6 years, di ba? Relax, pero meron pa rin, mas duda ka, parang ito na yun eh. Pero hindi mo pa, ayaw mo pa, di ba? May trust issues pa rin. Oo, gusto mo na, eto na yun. Pero, syempre, kailangan siguro, 6 years na yun, iba nagpapakasal. Pero pagdating ng 10 years, talagang, alam mo, this is it. Talagang, pero yung attitude ko rin na, okay, kailangan sa isang relasyon, kapag you really think this is the guy, kahit hindi kayo kasal, I think, pag nag-aaway kami, I think na kasal na kami. Nasa isip ko, yun na yun. So, pag nag-aaway kami, yung away namin, tipong, pang-married couple na kahit hindi kami kasal. Ganun. Paano, bangayan ba kayo? Dati ng mga bago kami, May talagang stage na gano'n eh. No? layasan pa, mga ganyan. Layasan, sigawan, pahiyaan sa mga part na part yan, ng mga clubs, sa mga bars. Diba? Kala mo naman magimikera. Pero never kaming yung sa family, yung nagsusumbong ako sa family member. Hindi ako ganon. Kahit sa mom ko. Ewan ko sa akin lang, I'm not against yung nagko-confine ka sa mom mo. Pero for me, sabi ko, this is my guy. I don't want my mom to think na kahit I know, yeah, I want my mom to see na not to be perfect, pero na walang masama. Kasi di ba Alam mo sabi yun? nila yung problema, pag kayong dalawa lang, kasi kayong dalawa nagkakaintindihan doon. So kayo lang din dalawa yung magkakaroon ng solusyon on that problem. Yes, ganun ako mag-isip. Sabi ko, kasi at the end of the day, bukas, uwi ka ulit, sabi ng mama, ano na nangyayari? Diba? Ayun, doon na tayo. After pagiging wife, dyan naman tayo sa pagiging... Dito tayo sa pagiging nanay. Sino ba yung mas maalaga sa mga bata, sa inyong dalawa, at sino mas malambing? Mas maalaga, pareho lang. Sa mga kids, sa tatlong kids na, we actually have a 22-year-old, 15 years old, saka magpa 5 years old si Rocket. Ngayon, mas maalaga si Troy kay Rocket kasi si Rocket, yung bunso namin, mas attached siya sa daddy. Ganun. Which is okay lang. Alam mo, pag nagkano kayo, train nyo sa daddy para less alaga kayo. Alam mo, paano man magselos ako, di ba? Parang pag ano... Magsaselos ka, tapos setamin mo ulit, balik mo ulit sa daddy. Kasi yung nanay, all around. Yes. Diba? Ibigay mo Babalik at babalik sa iyo yan. Eto pa, ang alam ko, wala din kayong helper sa bahay. Kayo lang din ang gumagawa. Paano mo yung napapagsabay Oo nga. sa bahay? Minsan nakaka-stress ka yan, lalo pag may baby ka pa, di ba? Ang kalat! Oo nga. Laging makalat. Hindi ko na inaayos kasi bukas ganun din yan. Hindi, seriously talagang kailangan maagang gumising. Bago gumising yung bata, feeling ko alam na to ng mga kada squad. Kailangan maaga ka gumising. Bago gumising yung mga guluhin ng mundo mo yung mga bata na to. Ayusin mo na, magluto ka na, o prepare mo na yung kagabi. Pag talagang kahit feeling mo wala kang trabaho sa labas, pero sa bahay pa lang, ang dami na. Ganun.
Tapos intindihin mo pa yung asawa mo pag uwi, hello, kailangan mabango ka. No? Siyempre, maganda, mabango, lahat. Hindi pa rin Kailangan makaligo ka sa hapon pa lang. Pag ano lang naman, hug, hello, ganun lang. Pero paano yung pag-aalaga? Kasi, yun nga, alam namin na si Rocket mayroong special. No, si Rocket ba? Yeah, Yes, si si Rocket. Rocket. Alam mo, siguro ito yung level ng stress at challenge na hindi namin nakita nung, di ba, minsan yung future mo, ito na-predict. Ito talaga yung, until now, hindi ko alam kung anong mangyayari, anong challenge. Sabi ko nga, alam mo, hindi to problem eh. It's just a challenge na kailangan natin daanan. And yung stress namin kay Rocket, feeling ko lahat na ng stress sa mundo ng mga business, wala lang akong pakialam, okay lang. Si Rocket talaga, yung nagpahaba ng patience namin. Iba, never ending, di ko nakikita yung patience namin, ang haba. Talaga. Tulad ng meron bang parang certain na situation na talagang akala mo pasuko ka na? Daming moments noon, mga first 2 years na, hindi namin alam pa. Ang ingay kasi sa labas, maingay siya, yung sisigaw siya, ay! Oh my God. Tapos iiyak lang. Tapos sa plane. Tapos natawagan mo yung pangalan niya, hindi siya lumilingon. Ganun kasi yung mga signs na si Rocket kasi is diagnosed with autism. On the spectrum siya. So, iba-iba ding spectrum siya. May iba-ibang level. So, si Rocket, ganun siya. Ang sign niya is no eye contact, delayed speech, may problem siya social skills, hindi siya pala kaibigan, hindi siya yung matouch, yung ganun. Tiptoeing, mga gano'n. Tapos lining of toys, ganun siya. So, yun yung challenge ko na, hindi tatawagin mo yung anak mo, hindi lumilingon. Gano'n, si Rocket. Gano'n. Yun ang first 2 years namin talagang crying moments, gano'n. Pero sabi ko, ngayon 4 years old na siya. We actually did the stem cell. And we actually, ito na-discover namin itong clinic na to and we're so happy na in a month after ginawa namin yung stem cell treatment, nagtasalita bigla, nagtatalk siya. Tapos, nagbimimic na siya ng mga words kung ano sasabihin mo. Yung result na big jump. So happy kami na, sabi ko nga kahit may mga hindi nag-agree, may nag-agree. Pero sabi ko, lahat ibibigay mo sa anak mo. Totoo yan. Parang sa boyfriend mo, bibigay mo lahat. Hi, mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.